This is a better way. Have you ever gone the wrong way? Once you realize that you were headed in the opposite direction of where you wanted to end up, did you keep going or did you turn around? We've all been lost at one time or another. We've all done things we regret. We've messed up. In the book of Acts chapter 2 verse 38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Acts chapter 2 verse 38. Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. When we talk about sin, sin is the Greek word hamartia, that means to miss the mark, to be mistaken, or to wander from the path of righteousness. While the other word repent, in the Greek word, it is metanoeo. It means to change one's mind, change direction, or think and act different. To summarize our situation, God made the world, we messed it up, and Jesus has come to make things right again. This is our story. But the great news is, even when we've made choices that haven't honored God in the past, it's not too late to turn around. But you, each of you, as Peter said, must decide if you want to abandon the path that eventually leads to empty pleasure and unnecessary pain, and turn back to God, allowing grace to wash over you, and by accepting the gift that's already yours. And that awesome gift, the Holy Spirit, will help you, lead you, and comfort you in a way that only He can. And though you can take credit for purchasing the gift or giving the gift isn't truly yours until you reach out and take it. Your family cannot do it for you. Your friends cannot do it for you. Your church cannot do it for you. In the book of Psalm chapter 23 verse 3, it's stated there, He renews my strength. He guides me along right path, bringing honor to His name. As you promise today's verse, in what way can you turn from your selfish desires and run back to God? Ask Him to give you the strength, discernment, and endurance to keep following Him whatever He leads. I believe He is the better way. So ito yung ating bibigyan ng Tagalog version ng bilang Pilipino, maunawaan natin ng lubusan ang mga salitang ito. Ang mas mabuting daan. Kayo ba'y naligaw sa maling daan? Kapag ka napagtanto ninyo na patungo kayo sa kabilang direksyon kung saan ang gusto ninyong marating,
Magpatuloy ba kayo doon? O kayo ba'y babalik? Tayong lahat ay naligaw minsan. Tayo ay nagkagawa ng isang bagay na ating pinagsisihan. Tama ba? Lahat tayo ay nagkagulo o minsan magulo tayo. Sa aklat ng mga gawa, chapter 2 verse 38, si Apostol Pedro ay sumagot, "Magsisi at magbautismo bawat isa sa inyo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Espiritu Santo." Ikaw ba'y nakatanggap na ng regalo mula sa banal na Espiritu ng Diyos? Ito ay libre lamang na regalo, walang bayad at di pinababayaran. Ngayon, bibigyan natin ng kahulugan. Ano nga ba itong kasalanan o sala? Ito ay mula sa Griegong salita ng hamartia, na ibig sabihin ang hindi pag-abot sa marka, pagkakamali, o pagkalihis mula sa matuwid na daan. Ang salita namang magsisi, ito ay mula sa salitang Griego na metanoeo, na nangangahulugang magbago ng kaisipan, pagbago ng direksyon, o mag-isip at kumilos na kaiba kaysa kanila. Sa pagbuod ng ating sitwasyon, ginawa ng Diyos ang daigdig na maganda at maayos, ngunit ito'y ginulo ng tao dahil sa kasalanan. Ibinalik naman ni Hesukristo sa tamang direksyon ang mga tao na naniniwala sa pamamagitan ng kanyang pangangaral sa Israel. Ito ang ating kwento. Datapwat ang dakilang balita kahit na pinili natin na hindi sinunod at pinapangaralan ang Diyos noong unang panahon, ito'y hindi pa huli na tayo ay manumbalik sa kalooban at pagsunod sa Diyos. Subalit ikaw, bawat isa sa atin, tulad ng sinabi ni Pedro, ay kailangan na magdesisyon kung nais mong iwanan ang daan patungo sa walang laman na kahilayan at walang saysay na pagpapasakit sa katawan, at manumbalik sa Diyos at pahintulutan ang grasya ng Diyos na maghugas sa iyo at tanggapin ang regalo na para sa iyo. At ang kamangha-manghang regalo na ang banal na Espiritu ay tumulong sa iyo, mangunguna at mang-aaliw sa iyo, na sa anumang paraan siya lamang ang may kayang gumawa nito. Bagaman hindi mo kayang bilhin ang regalo o di tayo karapat-dapat bigyan ng libreng regalo ng Diyos, na hindi mapa sa iyo ang regalo hanggat hindi mo kukunin o aabutin ito. Ang iyong pamilya ay di kaya nilang gawin ito. Ang iyong mga kaibigan ay di rin kayang gawin nila ito. Maging ang iyong simbahan ay di pa rin nila kaya gawin ang regalo ng banal na Espiritu. Kanyang ibinabalik ang aking lakas, siya ang aking gabay sa matuwid na daan, at nagdala ng karangalan sa kanyang pangalan. Ito ay sinulat sa Salmo 23, versikulo 3. Sa iyong paglalakbay sa versikulo ngayon, sa anong paraan kayo'y tumalikod mula sa makasariling pagnanasa at manumbalik sa Diyos? Humingi sa Kanya na ikaw ay bigyan ng lakas, loob, pagkakilala o pag-aninaw at tatag
o tibay sa pagsunod sa Kanya kung saan ang nais niyang manguna. Siya ang mas mabuting daan sa ating buhay. Kaya dapat lamang natin siyang sundin sapagkat mayroong katiyakan ang tagumpay sa ating buhay kung siya ang ating leader. Hayaan natin na siya ang ating leader, tayo ang follower. Siya lamang ang makapagbibigay ng lahat sapagkat siya lamang ang source ng lahat ng ating kailangan. Walang iba kundi siya lamang. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita.